kailangan kapag sinelect natin itong selector switch sa auto, mag-on itong planta. Tapos po ay gagana itong planta. Kapag naman po sinelect natin ito sa number 2, ito po ay naka-auto. At fully automatic na ito na dapat ay gagana. So sa ngayon po kapag sinelect natin sa auto ay walang nangyayari. So i-try ko po ngayon, i-select ko ito sa number 2. Ayan, nakaselect po siya sa number 2 pero hindi mag-plant on o hindi mag-energize ang planta. Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga ka-electrician. Welcome pong muli dito sa ating video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay tungkol pa rin po sa troubleshooting. At ang troubleshoot po natin ngayon ay itong control panel ng ice plant. At sigurado po ako na marami sa inyo ang makaka-relate sa tutorial natin ito ngayon sapagkat marami po sa ating mga kaibigang electrician ang nagtatanong patungkol sa ganitong klase ng problema sa isang control panel. Ito po kasing control panel ng ice plant ay ayaw mag-start sa auto. Pinapatakbo po kasi namin itong ice plant sa auto mode. Fully automatic po ito. At lahat po ng control logics nitong mga components na ito ay si PLC. Nakaprogram po kay PLC. At si PLC na po ang bahala dito. So bali ito po yung selector switch nitong control panel na ito. Isang hand mode at saka isang auto mode. Kapag sinelect po natin itong selector switch sa number 1, naka-hand mode po ito. Ang hand mode po rito, ibig sabihin ay semi-automatic po. Na pwede po natin itong i-manual dito through sa monitor na ito. Ngayon, kapag naman po sinelect natin ito sa number 2, ito po ay naka-auto. At fully automatic na ito na dapat ay gagana. So sa ngayon po, kapag sinelect natin sa auto ay walang nangyayari. Hindi po mag-energize ang planta at ang control panel. So, i-try ko po ngayon. I-select ko ito sa number 2. Ayan, nakaselect po siya sa number 2 pero hindi mag-plant on o hindi mag-energize ang planta. So, yan po ang problema natin ngayon dito. Ngayon, kung ikaw yung electrician na na-assign dito sa control panel na ito, sinelect mo sa auto para mapatakbo ang planta pero ayaw niyang mag-start. Ano yung kauna-unahan mong dapat na gawin? Ano yung kauna-unahan mong dapat na i-check para malaman mo kung ano yung problema nito? Kasi tayo pong mga electrician, tayo pong mga technician, ay may kanya-kanya pong idea. Iba't iba po yung idea natin sa pagto-troubleshoot. So, yung sa inyo po, pakishare na lamang po dito sa channel natin ito sa comment down section. At para po makapag-share din po tayo sa ating mga kaibigang electrician na baguhan o nag-uumpisa pa lamang dito sa larangan ng motor control. Lalo na po dito sa troubleshooting. Okay po. So para sa akin naman po, na ako ang naka-assign ngayon dito sa ice plant, nagkaroon ng problema, ayaw mag-start ng planta sa auto, ang kauna-unahan ko pong gagawin kapag sinelect ko ito sa auto, ang kauna-unahan ko pong i-check ay ito pong PLC, ito pong input ng PLC. Ayan, kung makikita nyo po itong mga indication light na ito, mayroon na po tayong ginawang tutorial para po dito sa PLC. Basic tutorial po yun ng PLC. Napaka-importante po yun. Kung hindi nyo pa po yan napapanood, ay panoorin nyo po. Yan, nandyan po sa screen natin. Pakibisita na lamang po ang ating channel sa video section. Kapag ito po kasing selector switch, sinelect ko sa auto, dapat mayroon po akong input signal na makikita rito. Indication light dito sa channel na ito. So halimbawa, sinelect ko po ito sa auto. Siselect ko po, ano po? Tingnan natin dito sa PLC. So wala po tayong nakikita rito na indication. Ito po ay nakaselect na sa auto. Wala tayong nakikita rito na indication light. Ibig sabihin, walang ibinabatong signal dito sa PLC. Kapag sinelect ko naman po ito dito sa number 1, sa hand mode, yan, select ko po sa hand mode sa number 1. Tingnan po natin dito sa channel natin. Ayun, mayroon po siyang indication dito. Dapat ganoon din po ang mangyayari dito sa auto mode. Dapat ay mayroon tayong signal, input signal dito sa channel nitong PLC. So, ang gagawin po natin yan, select ko to sa 0. So, yun po. So, nawala na yung input signal dito. So, titingnan po natin yung drawing. I-share ko rin po sa inyo yung wiring connection nitong selector switch na ito through PLC.
Okay po, para mas lalo pong maunawaan, lalo na po ng ating mga kaibigang elektrisan na nag-uumpisa pa lamang sa larangan ng motor control. Okay po, so tingnan po natin ang wiring nitong selector switch connected po rito sa PLC para malaman po natin kung saang input channel ito nakakonekta dito sa PLC. Okay po. So ito yung drawing natin dito sa ice plant. Share ko rin po sa inyo ito para magkaroon po kayo ng idea. Halos karamihan po ng mga planta rito sa Saudi ay gumagamit ng ice plant. Karamihan po. Kaya napaka-importante, baka ma-assign po kayo rito ay may idea na po kayo kapag ka nagkaroon ng problema yung ice plant, control panel ng ice plant na katulad ng problema na sinosolve natin ngayon. Okay po. So hanapin natin yung selector switch. Ayan. So ito po yung selector switch natin. Ayan. Hand, off at saka auto. So makikita nyo po yan yung signal natin dito sa pupunta rito sa input channel nitong PLC. So sa auto, ang input channel po niya ay E0.1 at sa hand naman, dahil ito yung ano niya symbols ng selector switch ay E0.0. So magkatabi lamang po siya. Kanina pinagana natin itong circuito ng hand mode. So may nakita tayong indication lamp dito. Ibig sabihin po ay kompleto yung circuit dito. At dito naman po sa auto ay wala tayong nakitang indication dito, which is nandito sa E0.1. So ang E0.1 ay tingnan po natin dito. Ayan. Ito. E0.0 yung isa. Ayan po. At ito naman po isa ay E0.1. Okay, so ito yan. 0.0 at 0.1. So, may nakita tayong indication dito doon sa hand mode. Sinelect natin yung selector switch sa hand mode. Pero pag sinelect natin sa auto ay wala tayong nakita rito na indication na. Ibig sabihin po ay broken yung wire papunta rito sa PLC. Okay po. So, napaka-importante po nito. Ito yung plant on. Kailangan kapag sinelect natin itong selector switch sa auto, mag-o-on itong planta. Tapos po ay gagana itong planta. So ito po ay kung iti-trace natin yung linya nito, ito po yung pinaka-common point nitong selector switch, ano. Ayan, dumaan siya rito sa isang selector switch at connected dito sa 8F7. Itong 8F7 ay nandoon sa page 8.8. So nasa page ano tayo, 10. Puntahan natin yung 8.8. 8F7. Ang titingnan natin na para malaman natin kung para saan itong linya na ito, itong line na ito, itong circuit na ito na pinagkokonektahan nitong selector switch sapagkat ito ay connected dito. Yan po, 8F7, 8.8. Page 9. Yan. So, page 8. Ito, page 8 tayo. 8.8. So, 8.8. Ayan, 8F7. Ito po yan. So, ito po ay protection device at ito ay 24 volts DC. So, positive line. Ito ay negative at ito naman po ay positive. So, 8F7. So, ibig sabihin po niyan, balikan natin yung ito. Itong common point na ito ng selector switch, dapat ay magbigay ng signal dito sa input channel na ito ng PLC. At dahil wala pong itong input signal dito, wala tayong nakikitang indication light, ay sigurado po po na broken yung linya dito sa selector switch. Okay po, ngayon kung hindi man broken yung linya dito, ay maaaring may lost connection sa termination dito o kaya naman ay dito. Kasi ito lamang yung circuit niya. So ang gagawin po natin, chichikin natin yung selector switch. Okay po. Kasi buo naman yung linya rito. Kompleto yung linya rito sapagkat mayroon tayong input signal dito sa hand mode. Nung sinelect natin itong selector switch sa hand mode. So itong circuit na ito ng hand mode ay mayroon itong input signal dito.
Kaya walang problema yung circuit natin ito sa 24 volts. So ang gagawin po natin ngayon ay checkin po natin itong selector switch na ito. Pagka defective po ito ay papalitan natin ng bago. So tanggalin muna po natin ito para ma-testing natin to. Kapag defective ay palitan natin ito ng bago. So okay po na tanggalan natin at testerin po natin. Checkin po natin itong selector switch na ito. Itong ating multi-tester. Itong ating. So bali ito yung pinagkabitan ng dalawang wire. Isang wire ito yung common point. Tapos ito naman yung dalawang ito magka-connecta lang naman kasi ito. Dito nakakonekta yung hand mode at saka auto. Okay, so testingin po natin yan. So naka-off tayo ngayon. Select po natin sa hand mode. Yan, naka-1. At itutok natin ang ating leads ng multimeter dito sa dalawang terminal point nitong selector switch. Isa sa auto, isa sa common point at sa hand mode. So sa hand mode mayroon itong continuity. Kaya naman pag sinelect natin sa hand mode to ay mayroon tayong input signal dito sa PLC. At i-select naman natin ito sa auto. Tutok natin ito sa common point at saka dito sa isang terminal point ng auto. So wala itong continuity. So ibig sabihin po ay defective itong selector switch natin ito. Kaya wala po tayong nare-receive na signal dito sa input channel nitong PLC. So mayroon po tayo dito na bagong selector switch. Titingnan ko kung nandito pa. Ito po yan. Ito. So palagi po kaming mayroong spare sa ganitong, para pag nagkaroon ng ganitong problema ay kagad na mapapalitan namin. Okay, so ito po ay bago na ngayon. So testingin natin. Ang ginamit dito ay kukuhanin natin yung isang ito, common point line 1. Dito natin ilalagay yung ano natin, common. Ito po yan, galing dito sa 24 volts positive, no? Itong linya na ito, common point nitong selector switch. And then itong dalawa na ito para sa auto at saka sa hand. Pero bago natin ito i-connect doon, ikabit natin, ay testingin muna natin ngayon. Okay po. So nakaselect ito sa, tingnan natin kung anong, so yan, naka 1 siya kasi ganyan ang position niya, 1, sabihin naka, so testingin natin ito ngayon. Ito yung isang common point. Ayan, ito yung hand mode sa 1. Then select natin ito sa number 2. Ito ay 0, off, and 2. Okay, and then ito yung common point tsaka dito. Yan, so mayroon na bago ko ito. So itong gagamitin natin ngayon. So wala yung ano, dito naman ay sa auto. So ikakabit natin to dito para mapagana natin itong planta. Okay po. Ito yung common point. Live po ito kasi hindi ko pinatay yung control circuit. Ito yung control circuit breaker. Live po ito, 24 volts. Huwag natin itong touch dito sa ground niya para hindi magkaroon ng short circuit. Then manual and auto. So i-connect ko lamang po ito. Okay po. So yan po mga kaibigan, mga electrician, na i-connect na po natin ito dito. So dito ko na po i-connecta ito. Dati po kasi ay yung isang selector switch ay dito nakakonekta. So yan po naman ay mayroong link dito, connected dito sa terminal point nito. So pinagtabi ko na po silang tatlo. Okay po, so lagyan ko lamang ito ng tape para
malaman po natin, hindi malito yung ibang technician, hindi malito kung alin dyan yung number 1 at saka number 2. Nakaupo ito ngayon, so ganyan ang position nya. So lalagyan ko ito ng tape nga na. So okay na po, ilagyan ko na ng tape. Naka-off tayo ngayon. So ang input signal po natin dito sa selector switch na ito, E0.0 at saka E0.1. So titingnan natin itong E0.1 at saka E0.0 para sa auto at saka sa hand. Okay. Ibig sabihin yung kapag sinelect natin yung selector switch sa hand or sa auto ay dapat mayroon tayong makikitang indication dito. So ito yung E0.0 at saka E0.01. Okay po, so dapat mayroon tayong indication dito sa dalawa na to. Okay po. So unahin ko po ang hand. Select natin ito sa number 1. Ayan. So mayroon po yan yung 0 nya nasa hand. At dapat itong 1 ay dapat mayroon dapat umilaw po ito. Okay? Sa auto. So i-select po natin to sa auto. Ayan. So yun po, yung 1 nya is 0.1. Meron na rin po itong indication. Okay po? So yun na po ito. At so ang suma total po sa naging problema nitong control panel ay open wire, broken wires, open circuit, at defective itong selector switch. So okay po, salamat po sa inyong panonood at pagsuporta dito sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe naman po para manatili pong alive itong ating channel. Mabuhay po tayong mga Pilipino.